Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 4, 2024. Umiiral pa rin po sa ating bansa yung easterlies na nakaka-apekto nga ngayon sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible nga makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po yan sa kumpulan ng kaulapan. Asahan nga po natin na posibleng umabot hanggang 44 degrees Celsius na naman yung ating heat index o yung mararamdaman ng ating katawan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ayon naman po sa Advanced Weather Forecast ng European Center at ng Global Forecast System ay stable pa rin nga po yung posibleng sama ng panahon o posibleng bagyo na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay maraming posibilidad na magiging senaryo kung saan yung mga tsansa na ito'y dadaan. Sa ngayon nga muna po yung rain map animation. Dito nga po mamayang alas 12 ng tanghali, asahan natin na makulimlim ang kaulapan ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, may tsansa na rin po ng mga pag-ulan. At pagdating nga po ng alas 6 ng gabi, makulimlim po ang kaulapan sa may parte pa rin ng Mindanao na may tsansa ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa Advanced Weather Forecast ng European Center by May 5, asahan po natin na mainit at maalinsangan pa rin po ang lagay ng panahon. At dito po mapapansin na natin nagkakaroon na ng kumpulan ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng May 7, dito nga po posible na maging low pressure area pero panandalian lamang, malulusaw kaagad. Pagdating ng May 8, dito po ay mapapansin natin ay tumulak pababa itong nasabing low pressure area. Pero pagdating nga po ng May 9, dito nga po muling magkakaroon ng low pressure area. At pagdating ng May 10, dito magiging maayos yung sirkulasyon nitong low pressure area. Asahan naman natin na magkakaroon ng mga pagulan sa eastern section ng Luzon. At pagdating naman po ng May 11, dito makikita nga po natin by May 11, ito nga po yung magiging possible scenario nito at posible na nga po ito yung maging isang tropical depression. At pagdating naman po ng May 12, mapapansin nga po natin lumalaki yung kanyang sirkulasyon. Pero again, hinulit natin malaki pa rin po ang tsansa na magbago po itong minomonitor natin posibleng sama ng panahon. Sa latest prediction niya ay posibleng kung sakali nga po, kung sakali mang magtutuloy-tuloy itong posibleng bagyo, ay may tsansa po ito dito sa parte ng Visayas or sa parte nga po ng Bicol region. Dumako naman tayo dito sa advanced forecast ng Global Forecast System. Dito po sa Global Forecast System, papapansin nga po natin dito yung pagbuo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 8, dito nga po ay aatras lamang yung low pressure area pero ito po yung magre-recurve lamang. At pagdating naman po ng May 9, ito na nga po yung pinakasentro ng low pressure area. At pagdating naman po ng May 10, ito po ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 11, mapapansin na nga natin lumalawak o lumalaki na nga po yung diametro nito nga nasabing posibleng bagyo. Pagdating po ng May 12, dito nga po makikita natin na maayos at buo na yung sirkulasyon nitong bagyo. At ito po ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng May 13. At pagdating naman po ng May 14, dito nga po makikita natin yung possibilities na posible nga po siya dito sa may parte ng Visayas or ng dito nga po sa may parte ng
Visayas, at may chance pa rin po yan dumiretso sa parte ng eastern section ng Luzon. Again, inuulit po natin ito pong pinapakita nating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng dalawang weather agency na ating kinukunan ng data, at ito po'y malaki pa rin ang tsansa para magbago. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng pagbabago nitong posibleng sama ng panahon sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa